Alam mo yung feeling kapag kunwari nagpatingin ka sa doktor kasi may masakit sa braso mo, tapos in-x-ray ka, and boom, nakita agad. May puting linya, bali yung buto. Oo, ang daling i-point out, di ba? Parang ang lilaw. Exactly! Ituturo lang yung doktor sa screen, tapos sasabihin niya, ayan yung problema natin, ayan ang aayusin. Sobrang clear-cut, black and white kumbaga. And you know, as humans, we literally love that setup. Gusto natin nakakahon at may malinaw na label agad yung problema natin. True, true. Pero pagdating kasi sa tao, let's say sa leadership, sa pagmamanage ng team sa opisina, o kahit yung simpleng pag-navigate lang ng mga issues sa noog ng pamilya, nasisira bigla yung x-ray machine na yan eh. Wala nang malinaw na linya. Wala na. Wala nang malinaw na linya kung ano yung tama at mali sa nararamdaman ng isang tao. At iyan mismo ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon para sa inyo. Kasi for today's deep dive, ibabase natin yung pag-uusap natin sa isang napaka-fascinating na set of notes. Ang title nito is 007 Shepherding Skills, Caring for God's People. Yes. At bago mo isipin, ikaw na nakikinig sa atin ngayon, bago mo isipin na literally tungkol ito sa pag-aalaga ng tupa sa bukid, this document actually completely dismantles kung paano natin tinitignan yung modern management at mga relationships natin. Oo ay. At ang ganda talaga ng timing nito. Kasi whether you're prepping for a massive board meeting mamaya, or handling a huge department, or kahit trying to keep your home from falling apart, yung core skill na kailangan natin is exactly what this document tackles. Yung tunay na pag-aalaga, di ba? Right, yung shepherding. And ironically, iyon yung exact skill na unti-unting nawawala sa napaka-fast-paced, hyper-connected culture natin ngayon. Sabi nga dun sa binabasa nating text, may hinaharap daw tayong quiet crisis ngayon pagdating sa pamumuno. At hindi siya yung maingay na pagbagsak ng isang kumpanya o yung tipong nag-mass resign lahat. Hindi ganun ka-obvious. Hindi eh. Unti-unti siyang pagkaubos ng tunay na pagmamalasakit. Parang naging default mode na kasi natin yung tinatawag nilang mechanical leadership. Ayun. That phrase, mechanical leadership. Kasi kapag yan yung pinapairal mo as a leader, mas priority mo yung sistema kesa sa kaluluwa o soul ng tao mo. Mas mahalaga yung output? Exactly. Mas mahalaga yung output at yung targets kesa dun sa character development o paghubog nila. Sa pananaw na ito, ang tao parang cog in a machine. Makina lang talaga. Oo. Pero yung pinopropose nitong source material natin is shepherding, where presence takes priority over performance. Ipinapaalala nito sa atin na ang leadership is never just an issue of position. Hindi siya sa title. Right, hindi title. It's a responsibility of presence. Sumusunod ang mga tao hindi dahil flawless yung organizational chart mo, di ba? Sumusunod sila dahil may tiwala sila sa'yo. Makes total sense. Parang imbes na itrato natin yung team natin na makina sa pabrika na kailangan lang mag-produce araw-araw, we should treat them like a garden. Oh, I like that analogy. 'Di ba? Kailangan mong diligan, kailangan mong tignan kung naaarawan ba ng tama yung halaman, kailangan ng constant care. But wait, real talk lang ha. Sige. In our extremely hyper-competitive world ngayon, hindi ba parang counterproductive yan? Kasi kung every hour titigil ako para lang tanungin yung staff ko kung kumusta ang puso mo, baka mapag-iwanan tayo ng competitors natin yan. Oo, I get that totally. Parang it feels so inefficient eh. Bakit hindi na lang natin sila hayaang magtrabaho? At sa unang tingin, it does feel super inefficient. Pero let's dig into why mechanical leadership ultimately fails sa dulo. Kapag tinrato mong makina ang tao, mabilis sila sa simula. They will hit those short-term growth targets. Mabilis yung return of investment. Yes! Pero makina nga sila eh. Kapag overused ang isang makina, mabilis mag-overheat, tas masisira. Ang epekto ng kawalan ng tunay na pag-aalaga na yon is matinding burnout, quiet quitting, at total disengagement sa trabaho. So yung perceived efficiency mo sana sa simula,
babagsak din in the long run. Kasi ubos na yung tao mo, at higit sa lahat, ubos na yung tiwala nila sa'yo. Grabe yon. Ang pamumuno kasi na nakabase lang sa transaction, hindi yan pang matagalan. Kapag nararamdaman ng tao na mahalaga lang sila dahil sa kaya nilang ibigay sa kumpanya, umaalis sila. Pero kung mahalaga sila dahil sa kung sino sila, mas nagiging invested sila sa success ng buong grupo. And that leads us to the really big question, paano ba natin babaguhin yung diskarte natin? Kasi as leaders, kung mechanical leadership yung problema, our natural instinct is usually to create another system to fix it. Gagawa agad ng bagong policy. 'Di ba? Gagawa ng bagong HR policy or magpapa-team building sa weekend. Pero sabi dito sa notes, the direct antidote isn't another program. Ang lunas daw talaga dito ay ang simpleng pananatili at pakikinig. And the text uses a really heavy case study here, yung kwento ni Job. Yes, si Job, isipin mo yung sitwasyon niya. Nawala yung pamilya niya, nawala ang yaman niya, pati kalusugan niya bumigay. Isang unang matinding krisis talaga. Tapos dumating yung mga kaibigan niya para damayan siya. Para i-comfort siya. Exactly. At alam mo kung anong ginawa nila for the first 7 days? Wala. Wait, wala silang sinabi? As in wala. Umupo lang sila kasama niya sa lupa in total silence. Zero advice. The source points this out as the ultimate example na yung presence, yun ang unang wika ng pag-ibig. Kasi usually, di ba, pag may nag-open up sa atin, ang listening level natin is just at the surface. Yung literal na words lang na sinasabi nila. Right. Kung ano lang yung lumalabas sa bibig nila. Tapos nag-iisip na tayo agad ng ire-reply natin habang nagsasalita pa sila. Totoo yan. But the source actually breaks down listening into 3 levels. Bukod sa surface level na yon, may tinatawag na emotional level. Ito yung sinusubukan mong basahin yung bigat o yung takot na nasa likod ng mga salita nila. Yung hindi nila sinasabi ng direkta. Oo. And then, the deepest one is the spiritual level. Dito tinitingnan mo na yung bigger picture. Ano kaya yung pilit na ginagawa o itinuturo ng Diyos sa sitwasyon na ito para sa Kanya? At para magawa ito practically, the text introduces the LEARN framework. Yes, the LEARN framework. At aaminin ko, nung una kong makita to sa notes natin, natamaan talaga ako dun sa letter A. Yung ask clarifying questions. Yung magtanong para luminaw. 'Di ba? Kasi ang default ko talaga as a boss, kapag may lumapit sa akin tapos may problema sila, I don't ask. I immediately solve. Parang fixer. Hindi ka nag-iisa dyan. We all want to be the hero fixer. Pero the entire point of this LEARN framework is to systematically stop that impulse. Let's break down that acronym real quick para sa nakikinig. Sige. So L stands for listen fully. Makinig ng buo. E is empathize sincerely. A is yung tinamaan ka, ask clarifying questions. Right? Then R is reflect what you heard. Ibalik mo sa kanila yung narinig mo para maramdaman nilang naintindihan mo. And N is nurture with truth. Ang ganda nung focus sa pagtatanong at pag-reflect. Kasi imbes na magbigay ka agad ng quick fix, pinapakita mo sa kanila na you are genuinely interested in them bilang tao, hindi just in making their problem go away. Exactly. And this part is actually super challenging in practice. In fact, may nire-recommenda yung notes na tinatawag na Ministry of 10 Minutes. Oh yes, this exercise. Ang rule dito is maglalaan ka lang ng 10 minuto para magtanong sa isang tao ng kumusta ka? Talaga. And then you just sit there. Walang agenda para mag-ayos ng kahit ano. Mahikinig ka lang. Parang ang daling sabihin in theory, no? Pero psychologically, bakit sobrang hirap nitong gawin? Kasi parang pag ginagawa ko siya, nangangati yung dila ko na sabihin, alam ko na nagawin dyan, ganito lang. I-type mo sa email at tapos na yan. Mahirap siya kasi yung ego natin as leaders, it's usually tied to our competence. Kapag may inaayos tayo at may nabibigay tayong sagot agad, feeling natin valuable tayo. We feel needed. Ayun, we feel like we're doing our job. Right. But the moment you jump into that fix-it mode,
Within those 10 minutes, lalo na kung emotional yung tao, ang subliminal message na nare-receive nila is, your problem is an inconvenience sa akin, and I need to quickly resolve it para makamove on na tayo. Discomfort of their reality, it builds safety. Kailangan mong tanggapin na minsan ang kailangan nila ay hindi sagot mo, kundi kasama sila sa loob ng problema. That is profound. Pero wait lang, let's play devil's advocate here ng konti. Okay, so kunwari nakuha na natin yung tiwala nila dahil nakinig tayo ng 10 minuto without interrupting. Okay. Pero kung puro empathy lang tayo at wala tayong sinasabing katotohanan pabalik sa kanila, hindi ba't we're not really helping them grow? Yes. Dito kasi pumapasok yung isang critical na balance na sinasabi dun sa binabasa natin. Sabi doon, empathy without truth causes drift. Parang hinahayaan mo lang silang maligaw at malunod sa sarili nilang emosyon kasi ayaw mo silang saktan. Sa kabilang banda naman, truth without empathy causes damage. Exactly. At gumamit yung sanggunian natin ng isang napakatalinong at vivid na analohiya para ipaliwanag yan. Sabi nila, ang truth o yung katotohanan daw ay parang scalpel ng isang siruhano. Yung pang-opera. Oo. It is incredibly sharp, precise, at absolutely necessary para matanggal yung sakit. Walang surgery na nangyayari without cutting. Pero yung grace o yung biyaya, yun yung matatag na kamay ng surgeon na may hawak doon sa scalpel. At yung love. Yung love, yun yung mismong layuning magpagaling ng pasyente. Grabe yon. Kasi isipin mo nga naman as a listener, no, kapag may hawak kang matalim na scalpel as a leader, pero nanginginig yung kamay mo sa kawalan ng biyaya o grace. At wala kang totoong intent to heal. O hindi ka nag-opera. Nakakasugat ka lang. Nakakasugat ka lang talaga. Namamatay yung pasyente sa operating table ng leadership mo. Spot on. It's butchery, not surgery. Kaya makikita natin dito yung isa pang napakagandang case study mula sa teksto yung modelo ni Apostol Pablo bilang isang pastol. May 3-step model siya pagdating sa pag-correct o yung mismong confrontation. Ano yung mga steps na yon? Step 1, affirm first. Ibig sabihin, pagtibayan mo muna yung tao. Step 2, address clearly. Tukuyin mo ng malinaw yung issue nang walang paligoy-ligoy. And step 3, restore gently. Ibalik sa ayos ng may kahinahunan. And you have to notice, you cannot skip step 1. Hindi pwede kasi parang doktor yan na nagbibigay ng maling diagnosis o information para lang hindi malungkot yung pasyente, 'di ba? Sasabihin niya, okay ka lang, uminom ka lang ng tubig kahit na alam niyang may malalang sakit yung tao. Oo, false comfort. Ang sarap pakinggan sa simula, pero nakakamatay sa huli. Pero realidad lang tayo sa gilid dito. Kahit anong ganda ng delivery mo dyan, kahit sundin mo pa exactly yung 3 steps ni Pablo na yan, minsan, pag sinabi mo yung mabigat na katotohanan sa tao, magagalit at magagalit pa rin sila. Human nature yan. Paano mo malalaman ngayon as a leader kung kailan yung right time na hiwain sila nung scalpel na yun? That is exactly the tension of leadership. You know it's the right time kapag you've established enough safety and trust dun sa relationship ninyo. Yung pag-affirm sa step 1, hindi pwedeng manipulative na lip service lang yan . Dapat totoo. Oo. Kapag naramdaman ng isang tao na deeply committed ka sa well-being niya, na hindi mo siya iiwan kahit nagkamali siya ng malala, they will literally take the cut of the scalpel differently. Masasaktan sila, oo. Imposibleng hiwain mo sila ng hindi masakit. But they won't feel betrayed. Maintindihan nilang ginagawa mo yon for their ultimate healing at hindi para ipahiya sila sa iba. Ang ganda nung perspective na ang confrontation kapag nakabalot sa biyaya is actually an act of hope. Totoo yan. But even if you deliver that truth perfectly balanced with grace, it's completely useless if you're fixing the wrong thing, 'di ba? Yes.
papuntong na tayo sa susunod na point. Which brings us to this critical part sa notes natin. Kailangan kasi nating hanapin kung ano ba talaga yung hihiwain ng scalpel na yon. Kasi madalas, ang inaayos lang natin is just the presenting problem at hindi yung mismong root issue. Oo, yung lumalabas lang sa ibabaw. May binigay silang example dito eh. Nakikita mong laging galit or mainitan ng ulo ng tao mo sa opisina, yun yung nakikita mong problema, yung galit niya. Pero pag hinukay mo, rooted pala in matinding takot. Takot na baka matanggal siya sa trabaho niya. O kaya yung taong sobrang insubordinate, yun pala nagmumula sa broken identity at feeling niya inadequate siya. I really love how the text illustrates this using the metaphor of a tree. Yung behavior na nakikita natin araw-araw, yung galit, yung pagiging late, yung laging defensive, bunga lang yan bunga ng puno. Fruit lang siya. Right, kung panay-bulok yung bunga ng puno, it is a massive waste of time para putulin lang ng putulin yung masamang bunga tapos aasa ka na bukas matamis na yung tutubo, di ba? Ang puso ang nagsisilbing ugat. Ang tunay na pagbabago talaga ay nagsisimula sa pagdiagnose at paggamot dun sa ugat na yun sa ilalim ng lupa. Kumbaga sa kotse, kung iko-connect ako sa kotse, kapag umilaw yung check engine sign sa dashboard mo, hindi solusyon na basagin mo yung ilaw gamit yung martilyo para lang hindi mo na siya makita. Oo, hindi mo ayusin yung ilaw lang. Kailangan mong buksan yung mismong hood. Kailangan mong dumihan yung kamay mo at hanapin yung sirang makina talaga. Pero heto yung nagiging struggle ko at siguro nung maraming nakikinig sa atin ngayon. Paano kung yung tao paulit-ulit na lang sa kanyang pagkakamali? Yung hindi natututo. Oo. Yung tipong inayos mo na yung makina niya kahapon, tas sira na naman siya ngayon. At parang tila gusto na lang niya na ikaw yung maging habang buhay na mekaniko ng buhay niya. Laging nakakarga sa'yo as a leader. Paano mo itutulak yung ownership sa kanila nang hindi nila mapifeel na pinapabayaan mo sila? That is a brilliant point. At it's a trap na so many empathetic leaders fall into talaga. Nagiging codependent yung team member dun sa mismong leader nila. Kasi nga, laging sinasalo. Exactly. Sabi sa text natin, the ultimate goal of shepherding is not to rescue people from their responsibilities. Ang goal ay i-encourage silang umako nito. May linya dun na napakalakas Sabi niya, God works in people but not instead of them. Not instead of them. Sila pa rin dapat. Sila pa rin ang dapat kumilos. As a leader, ang trabaho mo lang is to guide them to growth. Hindi para maging permanent ning saklay nila. Madaling pakinggan yon. Pero paano mo ba talaga gagawin in actual practice? Kasi minsan ang hirap labanan nung urge na saluhin sila lalo na kung nakikita mo na literal na babagsak na yung project nyo. Oh, it requires discipline. It starts by changing how you respond pag lumapit sila sa'yo na may problema. You have to stop giving all the answers. Start handing back the pen, kumbaga. Paanong handing back the pen? Pag lumapit sila sa'yo, tatanungin mo sila, based on what we've discussed before, ano sa tingin mo yung best na susunod na hakbang ngayon? And here's the absolute hardest part. You have to let them experience the actual consequences of their choices. Hahayaan mo silang mag-fail? Yes. Kapag patuloy kasi nating sinasalba ang isang tao mula sa bunga ng sarili nilang maling desisyon, we are actively robbing them of the chance na matuto ng resilience. True shepherding is standing right beside them while they literally clean up their own mess. Ipinapakita mo na, nandito ako, I will support you, but I will not do the work for you. Pero grabe no, isipin mo as a leader, letting them fail, guiding them carefully through that mess, digging for those deep-root issues, and constantly balancing truth and grace. That takes a massive, massive toll sa leader. Nakakapagod talaga. Nahahassle na nga sila, nahahassle ka pa sa boss, nakakaubos sa ng emosyonal at espiritual na enerhiya Kaya hindi nakakagulat na ang daming leader ngayon ang nagbo-burnout. And this perfectly bridges us into a very misunderstood concept dun sa text natin. Boundaries. Ayun.
boundaries. Binibigyan diin talaga ng sanggunian na ito na kung walang malinaw na hangganan, literal na mauubos ang sinumang pinuno. The text beautifully redefines boundaries hindi bilang mga selfish na pader na naghihiwalay sa mga tao, kundi bilang guardrails of love. Guardrails of love. Yes, mga gabay ng pagmamahal na nagproprotekta pareo dun sa pinuno at sa mga taong pinamumunuan niya. They give two really compelling case studies dito sa document. Unang-una, si Moises. Yung kay Jethro. Oo. Nung nakita ng biyenyan niya si Jethro na mag-isa niyang dinidinig yung lahat ng problema ng mga tao niya, mula umaga hanggang gabi, Jethro basically told him, "You're going to burn out and you're gonna take all the people down with you." Tinuruan siya nitong mag-delegate. Kahit nga si Jesus sa text, diba? Madalas siyang lumalayo dun sa desperate crowds para manalangin at magpahinga ng mag-isa. He was actually not accessible 24/7. Aaminin ko, medyo tinatamaan talaga ako rito. Sa isip ko kasi dati, parang badge of honor ng isang mabuting boss o mabuting kaibigan is the ability to say, "Call me anytime, 24/7, I'm here for you." Yun yung ideal natin, di ba? Oo kapag may kumatok sa pinto ko na umiyak o may matinding krisis, parang ang hirap at ang bigat sa loob na sabihing, "Sorry, I have a boundary. Pwede ba nating pag-usapan bukas?" Hindi ba magsasound cold and incredibly selfish yung ganun? Especially kapag, alam mo, the person is genuinely hurting in that exact moment. It feels cold only because we have romanticized the idea of the martyr leader. Yung tipong inubos yung buong sarili para lang sa iba. Pero isipin mo to ha. The total exhaustion of a leader serves absolutely no one. Wala siyang natutulungan. Wala. Kung ibibigay mo yung lahat ng oras at emosyonal na lakas mo ngayon dahil lang sa feeling mo hindi ka makatanggi, ano na lang ang ititira mo para sa asawa mo pag uwi mo mamaya? O para dun sa ibang team member na lalapit sa'yo kinabukasan? Setting a boundary is actually saying, I deeply care about this relationship enough to ensure na healthy ako para suportahan ka long term. Wow! It teaches other people to respect your human limits. At higit sa lahat, tinutulak nito yung mga tao na matutong dumepende sa sarili nilang internal resources at sa Diyos, imbes na gawin kanilang personal na tagapagligtas nila every single time. That perfectly puts things into perspective. Talagang babagsak ka kung sasalo ka ng sasalo eh. So para sa iyo na nakikinig at sumasama sa deep dive natin ngayon, let's wrap this all up. Nakita natin ngayon na ang tunay at epektibong pamumuno, whether sa boardroom man yan o sa sarili mong living room, ay hindi kailanman nasusukat sa kung gaano kabilis yung trabaho o kung gaano karami ang natapos na tasks ng team nyo. True. Nasusukat ito sa lalim at kalidad ng iyong presensya. Nasusukat din ito sa tapang mong gamitin yung katotohanan na parang isang scalpel habang balot ka ng empatya na nagsisilbing matatag na kamay para hindi ka makasugat ng walang dahilan. At yung paghanap ng root causes. Oo, nakita rin natin na we have to do the really hard work of digging up the root issues. Hindi lang basta mamutol ng bulok na bunga sa ibabaw. At higit sa lahat, para makasurvive sa lahat ng ito, kailangan mo ng matibay na hangganan bilang proteksyon. Hindi lang sa sarili mo ha, kundi pati na rin sa mismong mga taong pinagpapaguran mo. Totoo yan lahat. Maging saan ka man naroroon ngayon habang nakikinig ka dito, please remember this. The people around you, they don't blindly follow flawless systems. And they definitely don't just follow a title na nakapaskil sa door ng opisina mo. They follow people they deeply trust. Sumusunod sila dun sa taong napatunayan nilang na tunay na nakakakilala sa kanilang mga kahinaan. Pero sa kabila noon, pinipili pa rin silang alalayan at gabayan patungo sa totoong paglago. Kaya habang nag-iisip ka ngayon kung ano ang magiging approach mo sa susunod mong meeting o sa susunod na usapan nino ng matalik mong kaibigan, gusto naming iwanan ka ng isang malalim na kaisipan. Isipin mo yung absolute best leader, paboritong guro or mentor na dumaan sa buong buhay mo.
Naaalala mo ba sila ngayon dahil they were flawless at making schedules and strictly enforcing company policies? O naaalala mo sila dahil sa isang partikular na pagkakataon kung saan talagang naramdaman mong nakita nila yung tunay na ikaw? Yung mga linyang hindi madaling ma-x-ray ng mundo. Ang ganda ng tanong na yan. What if, in the end, your absolute greatest legacy bilang isang leader won't be the massive projects you successfully launched, but rather, yung mga taong naging matatag at hindi sumuko, simply because you chose to sit down and listen ng buong puso noong mga panahong gusto na nilang sumuko. Isang napakagandang bagay na maari mong pagnilayan sa pagpapatuloy ng iyong araw. Hanggang sa muli!